Ako si Lila, isang simpleng babae na isinilang at lumaki sa isang liblib na baryo sa timog ng Pilipinas. Sa aming lugar, tahimik ang buhay. Bawat araw ay tila paulit-ulit. Mga ingay ng manok tuwing umaga, huni ng kuliglig sa gabi, at alingasngas ng mga matatanda sa ilalim ng punong mangga. Pero sa likod ng katahimikan ng aming baryo, may madilim na lihim na matagal nang bumabalot dito. Ang lugar namin ay may sarili nitong mundo. Malayo sa ingay ng syudad, pero malapit sa mga alamat at paniniwala ng aming mga ninuno. Matagal nang may bulong-bulungan tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Mga aswang na naninirahan sa gubat sa dulo ng baryo. Noon, akala ko'y kwento lang iyon upang takutin kaming mga bata. Pero nang maranasan ko mismo ang dilim na bumabalot sa aming baryo, napagtanto kong may katotohanan ang lahat. Ito ang aking kwento. Lumaki ako sa piling ng aking ina at ng aking nakababatang kapatid na si Tano. Mahirap ang buhay sa baryo namin, pero masaya naman. Ang tatay ko'y pumanaw nang ako'y 10 taong gulang pa lamang, kaya't kami na lang ng nanay ko ang magkasamang nagbabanat ng buto. Tahimik ang buhay namin sa baryo, ngunit may mga araw na tila hindi mapalagay ang aming mga kapitbahay. Minsan, may nawawalang manok o baboy sa gabi. Minsan naman, may batang nagkakasakit ng biglaan at kinabukasan, mapapabalita ang namatay. Leila, narinig mo ba ang nangyari kay Maria? Hindi po. Bigla raw siyang nilagnat kagabi. Nang tinignan ng kanyang ina wala na siyang buhay. May kilabot na gumapang sa aking likod. Bata pa si Maria, 7 taong gulang pa lamang. Baka po nagkasakit. Hindi sakit iyon. May mga mata sa dilim, Lila. Huwag kang magpapagabi ha. Noon ko napansin ang kakaibang takot sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang nagliligpit kami ni nanay ng aming mga nilabhan, dumating si Mang Kadyo, ang kapitan ng baryo. May salo-salo sa plaza mamayang gabi. Pinapaimbitahan kayo ng bagong lipat na pamilya. Magdala kayo ng pagkain ha. Bagong lipat na pamilya? Halos kilala namin lahat ng tao sa baryo. Kaya't nagulat kami sa balitang iyon. Sino kaya ang dumating? Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpunta kami ni Nanay at Tano sa plaza. Masaya ang salo-salo. May inihaw na baboy, sinigang na bangus, at ginataang gulay. Nagpakilala ang bagong pamilya, si Mang Kulas at ang kanyang asawang si Aling Merced. Magiliw silang nakipag-usap sa lahat. Pero may isang bagay na tila hindi tama. Napansin ko ang kanilang mga mata. Dilaw ang mga ito at parang palaging kumikislap kahit sa dilim. Wala akong lakas ng loob na magtanong, kaya nanahimik na lamang ako. Habang pauwi kami, sinabihan ako ni nanay. Lila, magdasal ka bago matulog ha. Huwag mong kalilimutan yan. Opo, Nay. Kinabukasan, nagising kami sa sigawan. Isang batang lalaki, si Enzo ang nawawala. Hinabol daw siya ng malaking ibon kagabi, sabi ng isang matandang babae. Malaking ibon? Naalala ko ang kwento ni Lola noong bata pa ako. Tik-tik daw ang tawag sa aswang na may pakpak. Naghanap ang mga kalalakihan sa gubat, pero wala silang natagpuan, kundi punit-punit na damit ni Enzo. Nanay, naniniwala po ba kayo na may aswang? Hindi ko alam, Lila, pero mas mabuting mag-ingat tayo. Mula noon, naging mas maingat kami. Lagi naming sinisigurado na nakasara ang lahat ng bintana at pinto bago matulog. Pero kahit gaano kami kaingat, hindi namin naiwasan ang susunod na sakuna. Isang gabi, habang natutulog kami, narinig ko ang tila huni ng ibon sa labas ng aming bahay. Tik, 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 tik.
Nagising ako at sinilip ang bintana. Sa dilim, may nakita akong anino ng isang nilalang. Malaki ito, parang tao pero may pakpak. Humihinga ito ng malalim, parang hayop na gutom. Dali-dali kong ginising si nanay. Nay! Nay, may tao sa labas! Pinatay namin ang lampara at tahimik na nagdasal. Narinig namin ang mabigat na yapak na tila umiikot sa bahay. Ang tunog ay papalapit ng papalapit. Sa kabila ng takot, hindi kami gumalaw. Bigla, may malakas na kalabog sa bubong. Napasigaw si Tano, ngunit agad siyang tinakpan ni nanay. Pagkaraan ng ilang minuto, nawala ang ingay, ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, nagising kami dahil nawawala si Tano. Sa likod ng bahay, natagpuan namin ang kanyang tsinelas at bakas ng dugo. Halos mabaliw si nanay kakaiyak. Ako naman, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa loob ng baryo, walang makapagsabi kung sino o ano ang may gawa nito. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang sagot. Anong gagawin natin, Nay? Kailangan nating umalis dito. Pero paano? Ang baryo namin ay napapalibutan ng gubat. At kung totoo ang mga kwento, ang mga nilalang na iyon ay hindi basta-basta magpapalampas ng biktima. Habang nag-iimpake kami ng mga gamit, biglang dumating si Aling Merced. Leila, saan kayo pupunta? May pupuntahan lang po. Hindi kayo makakaalis. Ang sino mang pumasok sa baryong ito ay hindi na makakalabas. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang anyo. Ang kanyang muka ay tila nababanat. Ang kanyang mga ngipin ay matutulis. At ang kanyang mga kamay ay mahaba. Aswang ka! Tumawa siya ng malakas. At bago pa ako makatakbo, hinimatay ako. Nagising ako sa loob ng isang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Nakagapos ako. At sa paligid ko ay naroon ang ilang tao mula sa baryo. Sila ang mga nawawala, pero ang kanilang anyo ay nagbago. Ang kanilang mga mata ay dilaw, at ang kanilang mga katawan ay tila bangkay na muling nabuhay. Leila, ikaw ang susunod. Nanlaban ako. Sinipa ko siya at pilit na pinilit kalagin ang mga tali sa aking kamay. Sa tulong ng aking mga kuko, nagawa kong maputol ang tali at tumakbo palabas ng kubo. Narinig ko ang kanilang hiyaw, pero tumakbo pa rin ako ng tumakbo. Sa gitna ng gubat, nakita ko si Mang Kadyo. Tulong! Tulong! Ngunit nang humarap siya sa akin, nakita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. Siya rin pala ay isa sa kanila. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, bigla kong naalala ang mga salitang sinabi ni nanay. Ang dasal. Tumigil ako sa gitna ng gubat at nagsimulang magdasal ng malakas. Sa bawat salitang binibitawan ko, tila nababawasan ang lakas ng mga nilalang na humahabol sa akin. Narinig ko ang kanilang hiyaw ng sakit, ngunit hindi ako tumigil. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtakbo at pagdasal, narating ko ang gilid ng baryo. Nasa labas na ako. Sa tulong ng ilang mababait na tao, nakaligtas ako at nakarating sa syudad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ako nakatakas. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na ako babalik sa liblib na baryong iyon. Ang kwentong ito ay hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng babala. Sa mundo, hindi lahat ng bagay ay naaabot ng liwanag. At sa dilim, may mga mata na nagmamasid. Mag-ingat kayo.